Hello guys, good morning. Ito po yung tutorial on how to copy trade po sa bucket option. Para po sa mga taong hindi na makapag-trade dahil sa busy, sa work, sa trabaho, offline, you can still have profits and your account will automatically trade po dahil po sa features ni bucket option sa uh, copy trading po. Okay? Okay po. Ito po yung uh, website ng bucket option. Okay? So, dito po, pag gumagamit po kayo ng laptop or PC, nasa left side, right side po yung social trading or copy trading. I will explain po kung paano gamitin, kung paano yung mga settings po para kasi minsan pag mali ang settings natin for copy trading dito sa pocket option, hindi po siya mag-trade, hindi po mag-auto trade yung account nyo po. Kasi pag may kinapi kayo na trader, magte-trade siya. Pag mali yung settings, hindi po mag-copy trade yung account nyo. By the way guys, ito po ay sa binary trading po. Meron din naman sa forex trading, iba din yung mga settings doon, iba din ang mga pamamaraan kumbaga. So dito muna tayo sa pocket option. Okay? Kasi uh, another topic na po yung forex trading on how to copy on forex trading. Okay, sige, let's go. Ito po dito sa right side, social trading. I just don't know sa mobile kasi I don't have mobile here. Laptop po kasi gamit ko. Ito. Click po natin yun. Hanapin lang natin yung social trading. And then dito po, just follow my cursor, okay? Sa top rank, may top rank traders for 24 hours. And then my top rank traders, my top 100 traders. Example, ito within 24 hours. Yan sila yung mga traders within 24 hours. Yan. Kikita nyo dyan. Pero if you want more details, pwede rin dito sa top 100. Let's say, ayan. Yan ang mga top 100. Yan ang number of trades, profitable trades, profit, yan. Just explore lang guys and then next lang po. And example, ito si Evermont C. Try natin, okay? Makikita natin dito guys, okay? Sa details niya, yung ID niya, yung uh, trades niya today, yung trades niya yesterday, yan. So, hindi siya nag-trade yesterday, 0-0. Yung trade niya today is yan. Maximum trade niya is 1,000, 13, something like that. Basahin nyo lang guys. And then, dito rin, social statistics niya, yung mga achievements niya. So, makikita nyo dyan kung gaano na siya katagal nagtitrade or what. Okay? And then, pwede na siyang i-message or pwede lang kayong mag-watch. Itong watch kasi guys, you are monitoring every activities of this trader. Example, ito si Evermont C. Pag mag-copy trade naman kayo, copy trade nyo siya, click this one, this copy. And then dito po guys, dito na po, yung very important po. Okay? Kung paano mag-copy trade. Kasi dito guys, dito sa apat na to, lalo na tong dalawa, copy proportion at saka minimum amount copy trade amount. Pag eto po, etong dalawa na to, pag magkamali po kayo dito guys, never po magka-copy, mag-execute ng trade yung account nyo. Okay? Explain ko isa-isa po. Okay, dito po sa copy proportion. So, it means 100, percent. Example nito is 100% kasi proportion eh. So, we are talking about percentage. Okay.
So, let's say 100% yung nilagay mo dyan. And then yung trader na to, kinakopy mong trader, ito si Evermont, nag-trade siya ng $1,000. So, $1,000 din yung makakopy mo. I mean, makukuha mong profit. Okay? Gets? Kung 50, ito example, 50, so na 50%, so nag-trade siya ng, yung kinakopy mo, ito sa Evermont, example, nag-trade siya ng $1,000. So, sa 50% is you gain $500. Diba? Kasi 1,000, 50%. Kung nag-trade siya ng $100, you gain $50. Ganun lang. Kasi proportion to eh. Dito naman sa stop balance, example, yung balance mo is $100. Ang gusto mo lang mangyari is, just in case lang, hindi ka sure or what, gusto mo lang mawala sa'yo is, yung balance mo is 100. Gusto mo lang mawala sa'yo is $30, just in case, no? So, sa $100 mo, gusto mo lang mawala is $30. So, lagay mo dyan $70. 70. Bakit? Pagdating ng balance mo, example, pagdating ng balance mo sa $100 mo, pagdating ng balance mo 70, stop ng trade. Stop na yung pagka-copy trade mo sa trader. Okay? Basta 70 equal or less than or equal 70. Pagdating ng 70, yung pera mo, so stop na ang copy trade. So kumbaga sa Forex to is, this is what we call stop loss. Kumbaga, dito naman is stop balance. Or kung gusto mo lang na $10 lang ang gusto mong malus, so lagay mo dyan $90. So 100. So 100 mo is, pagbababa na yung balance mo 90, stop na yung copy trade sa kinakopy mong trader. Okay? Okay. So sa minimum balance, dito talaga magkakatalo guys sa copy proportion at saka sa minimum balance. Okay? Example, yung trader nagtitrade lang siya na let's say $5 lang per trade niya. So, ilalagay mo dyan, so ang pera mo is let's say $50 on your account or let's say $100. Yung trader is nagtitrade lang siya ng $5 or $10. Okay? So, nilagay mo dyan 50%. Dito naman sa minimum is $1. Anong sabi dito sa baba? Providers trade less than $2 will not be copied. Bakit? Kasi 50% eh. Diba? Kasi, pansinin nyo, pag i-adjust natin to, pataasan natin, guys pataasan natin to ng, let's say, $2. 2. Pansinin nyo sa baba, di ba? Ang $2 naging 4. Tama? Pagawin naman natin yung 3. Pagawin natin itong minimum copy trade amount na 3, mangyayari dito is times 2 yan. Magiging 6. Okay? O, ayun. Naging 6. Bakit times 2? It's because 50%. Di ba? 50%, half. So, dito, doble naman siya. So, gawin natin, let's say, 30%. Etong proportion. Okay, balik natin sa 1. Anong mangyayari sa 1? Diba? 33.33. $3.3. Kasi 30% na siya eh. So, ang providers, ang ibig sabihin nitong providers trade, ito yung kinakopy mong trader. Sa 30%, ang minimum
copy trade amount mo is $1. So pag mag-trade yung trader na kinakopy mo ng $5, pasok siya, di ba? Pasok siya dito. Kasi $5 eh. Mas malaki yung $5 sa 3.33. Okay? So mag-trade yung account mo automatically if mag-trade yung trader ng $5. Kasi malaki yung $5 sa 3.33. But pag mag-trade yung traders ng $3, your account will not copy that trade. Bakit? Ang sabi dito is $3.33 yung pwede will not be copied. Kasi nag-trade siya ng $2, so hindi siya makakopy. So palitan natin, let's say, balik tayo sa 4. Palitan natin ng $4. $40. I mean 40%. So pansin nyo nangyayari dito, 2.5 na. $2.5. Ito lang guys, laruin nyo lang dito. Laruin nyo itong proportion at saka itong minimum. Pero kung ako tatanungin nyo, okay na itong 50%. Diba? At least doble. Diba? Pero it's up to you kung ano ang gusto nyo. Basta pansinin nyo lang dito, pag mag-adjust kayo nitong dalawa, minimum copy trade at saka copy in proportion, pansinin nyo dito. Okay? Kasi makikita nyo man yan doon sa kanina, yung kanina, back tayo. Yan. Ang minimum trade niya is $1. Diba? Tapos yung minimum mo doon is $2. So, hindi siya makakopy. Hanap kayo ng at least minimum is $10 pataas ang minimum trade niya. Okay? Tapos yung maximum niya, wag naman itong 1,000 kasi pag doon sa proportion, maliit lang ito. So, example, 5,000 or 1,000. Basta mga 1,000 na mga trade is wag yan kasi hindi yan pwede. Kasi pag sa proportion tayo magbabase, maliit lang yan eh. So, example, 5,000 to. So, 50% ng 5,000. O, di ba? Tapos, kailangan dito, ang range is at least nasa $10 up to 100. Kasi pag malalaki na, kailangan na rin malaki yung capital mo dyan. So, para sa atin, maliit lang capital natin. Diyan na sa mga 50 o 100. So, piliin lang natin yung range dito is maximum trade niya is nasa mga $10 to $100. Okay. Mas maigi yung below $100 yung maximum trade niya. Basta laruin nyo lang dito guys. Laruin nyo lang dito sa copy proportion at saka sa minimum amount. Kasi pag palitan nyo yan, example, yung 50, palitan natin yung 20. So, providers trader less than $5 will not be copied. So, pag mag-trade ang traders natin ng less than $5, yun, hindi siya makakopy, hindi magkapi-trade yung account mo. Basta ito guys, advice ko lang, laruin nyo lang dito sa proportion at saka sa dito sa minimum trade. Ito namang maximum copy trade amount. Pwede lagay nyo dito unlimited. Pero it depends upon you. Depende pa rin sa iyo kung ano gusto mo. Example, you have $100. Pag lumampas na ng 50, let's say 50. Diba? Providers trade more than 100 will not be copied. Okay? Diyan lang, tingnan nyo lang dyan. Kasi pag
Ito, at saka ito, pag may ini-input ka dyan, lalabas dito. Okay? Lalabas dito. Example, let's say $60. Pag $60 ang nilagay mo dyan, tapos $100 yung pera mo, so it means pag ang trader daw, yung kinakopy mong trader, nag-trade siya ng more than 120 na trade, hindi na makakopy. Kailangan below 120. Pero para hindi kayo malito, lagay nyo lang dyan unlimited. Yan. Okay? Pero kung gusto nyo, you are a type of trader na conservative, lagyan nyo dyan kung anong gusto nyo ilagay. Example, $100 yung kapital nyo, lagay nyo dyan, let's say, $50. So, pag mag-trade ang trader ng more than $100, hindi nakaka-copy yung trade nyo. Will not be copied. Kailangan less than 100. Basta laruin nyo lang itong tatlong to, guys, to suit your needs, to suit your taste, kumbaga, as a trader or as an individual. Kasi iba-iba tayo ng taste eh. May mga aggressive traders, may mga gustong aggressive, may gusto din na tama-tama lang, yung mga conservative. Yun. Laruin lang natin dito, guys. Okay? Ito, especially itong proportion, maximum, minimum. Okay? Kasi pag dito sa maximum, pag in-adjust mo to, maglagay ka ng input dyan, number, dito naman sa second line, ito ang lalabas. May lalabas dyan. Example, i-erase ko yan ha. Maximum trade amount is unlimited. Pero pag naglagay ako dyan ng number, let's say 1, ayun. Providers trade more than $2 will not be copied. Kailangan 2 lang. Kasi bakit? Times 2 dito eh, 50% kasi. Dito naman, sa maximum is more than. Dito naman, sa minimum is less than. Okay? Kita nyo, $1 dito, less than $2 will not be copied. Diba? Dito naman, $1 yung nilagay mo. Dito naman sa baba is more than $2 will not be copied. So, pag mag-trade siya ng $5 or $10, hindi siya makakopy. Hindi mag-copy trade yung account mo kasi $2, more than $2. Diba? Hindi siya makakopy. So, maigi, lagay na lang natin dyan is unlimited na lang. Okay? Pero it depends upon sa inyo. Sa inyo pa rin po nakadepende. And then matapos yan, tapos na kayo, confirm nyo na. Okay? Confirm nyo na. Yan. Yan. Makikita nyo yan. Ito pa rin, ito guys, isa din to sa mga, kumbaga, magbibigay sa iyo ng impluensya. Will influence you kung i-copy niyo yung isang trader. Okay? Makikita niyo dito ilang followers siya. Itong followers means yan ang nagka-copy trade sa kanya. Itong watchers, ito yung watch lang. Okay? Yung nagmo-monitor lang. At so makikita yung level nila, level ng trader at saka profile ng trader. Ano siya, beginner, guru, master, or legend. Yan. Pwede nyo rin siyang i-message. Kung ayaw nyo na mag-copy, stop copying lang. Tapos let's say close natin yan. Okay, makikita nyo yan dito. List of copy traders. Diba? Ayun. Hindi kasi makita kasi naka-demo tayo. Pero dun sa real account, makikita yan. Okay? Makikita yan dito. List of copy traders. Tapos kung may mga traders din na nagka-copy sa'yo, makikita mo rin dyan. Ayan. Okay, may nagka-copy na sa akin. Mga kakilala lang yan na wala nang time mag-trade. Okay? So, yun lang guys.
Napakasimple lang po. Dito lang sa social trading. Laruin nyo lang yung sabi ko sa inyo kanina. Laruin nyo lang itong mga settings dito. And then, pag nalaro nyo niya, itong minimum, dito kayo titingin sa first line. Kung anong ibig sabihin dyan para makita nyo magkano. Tapos kung ito naman, maximum, ito, dito kayo sa, let's say example, lagyan natin ng 1. Okay. Yan, di ba? Lagyan natin ng 5. Okay. So makikita mo dyan. Ito naman, lagyan natin ng 5. Okay. Makikita nyo dyan kung ano. So kayo na mag-decide kung anong dapat. Okay. So yun lang guys. Ito kasing social trading or copy trading, both forex and binary, dinisign ito para sa mga taong number 1, wala nang time mag-trade. Number 2, wala na rin time mag-learn, wala nang time mag-aral pa. And then, of course, hindi sila marunong mag-trade, both binary and forex. Binigyan sila ng pagkakataon ang trading para makapag-trade sila kahit hindi sila nag-trade, kahit natutulog pa sila, di ba? Nagbabakasyon o what. Kumbaga, masasabi natin itong mga social trading or copy trading, both binary and forex, masasabi natin passive income po. Bakit passive income? Kasi passive tuloy-tuloy kahit natutulog ka, nagbabakasyon ka, di ba? You can profit. Yun namang mga profitable trader ang kinakapi mo. Of course, kasi natural. Tulad dito sa packet option. Diba? Pag mag-trade yung trader, kung panalo yung trader, of course, kung anong sinet mo doon, example, 50%, nag-trade siya ng $10, so mananalo ka ng $5 kasi 50% sa proportion ng trade niya. Kasi nag-trade siya ng $10, so 50% ng $10 is $5. Mananalo ka ng $5. Profit ka ng $5 pag nag-profit siya. But, pag natalo siya sa trades, of course, matatalo ka rin ng 50%. $5 din. Kasi $5 is 50% of $10. Okay, guys? So, yun lang. Try to play with the settings to get your suited na gusto mong mangyari. Basahin nyo lang dito sa baba. Okay? And then, ang technique guys, paano magkilatis ng mga traders na i-trade nyo. Okay? Tingin kayo dito sa all time. The best talaga ang all time. Kasi siyempre, all time yan eh. Tulad nito, maganda ito. Bakit? Kasi wala siyang negative. Ay, may negative pala. Ito. Trading profit. Nag-negative lang siya. Although may negative siya, maliit lang. Diba? Maliit lang. Iba dito is 10,000, 5,000, 3,000, 1,000. So, it means hindi siya ganun ka profitable. But, pag makita mo tulad nito, all time na to, so nakagawa na siya ng 333 trades. Sa all time niya is meron siyang 54% winning rates. Not bad. Kasi may today, may yesterday dito ng mga settings tulad nito. Yesterday hindi siya nag-trade, today. So today is 54% profitable siya. Diba? Hanap pa tayo ng iba, okay? Ito, try natin si Frenzy Trader. Today, ang trading niya today is may talo siyang negative. Ito, may talo siyang 1,822.57 $. So, hindi masyadong maganda. Kung gusto mo makita ang big picture, punta ka sa all time. Yan, makikita mo dyan. Oh, napakalaki na ng talo niya. $189
$189,000, 494.48. Tapos all time lang niya is 50%. So hindi na masyadong maganda i-copy to. Although marami naman nagka-copy sa kanya, but ito kasi yung sinasabi ko sa inyo, ito yung technique. Makakahanap talaga kayo ng mga traders na wala dyan. Walang mintis dito. Wala. Meron talaga dyan. Hanap lang kayo guys. Try nyo doon sa top 100. Yan. Dyan sa top 100. Yan. Makikita nyo dyan. Ito wala. Try natin sa all time. O, meron, di ba? Today. Wala. Yesterday. Hindi siya nag-trade. Basta yun lang guys. Isa sa mga the best talaga na pagkilatis sa trader is etong all time. Dito kayo babasa. Pag ito, percentage, all time, malaki. Let's say 60, 70, magagaling na yung mga yan. And then, tingnan nyo rin kung ano kalaki yung loss niya dito. Di ba? Sa negative niya. Okay? And then, doon sa pag-copy, laruin nyo itong tatlo. Dito lang kayo tumingin sa baba. Okay? Para alam nyo kung saan kayo lulugar. Okay? That's all, guys. Pag may question, anyway, post ko to sa GC, and then pag may question, just post your comments or questions sa GC and I will be glad to answer all your inquiries. Okay? So, yun lang guys. Salamat. God bless us all. Happy learning and happy earning. Thank you. God bless.